Viral at pinag-usapan nga ngayon sa social media ang nasabi nga pong video na ito mula kay Jim Journey na in-update naman ng 1PH. Makikita sa video ang isang mama, pumasok po yan dahil makikiusap or nakiusap siya sa nasabi nga pong tindero ng butikang ito na kung maaari bang isanla nito ang kanyang lisensya kapalit ng isang gamot o antibiotic. Ito'y dahil isa siyang driver at wala pa siyang sweldo or wala pa siyang pera. Kaya naman nakiusap siya sa nasabi nga pong tindero na isasanla muna niya o iiwan o ipiprenda ang nasabing lisensya at babalikan na lang para tubusin kapag ka siya ay may pera na. Ang nasabi nga pong tindero ay pumayag sa pakiusap ni tatay dahil na rin daw sa awa. Naantig ang mga netizen sa ginawa ni Kuya Jim Soriano. I think siya po yung may-ari ng nasabi nga pong butikang iyon. Ayon sa kanya, nawa siya dahil ang kanyang mga magulang ay senior na rin. Kaya paano kung sa mga magulang niya ito nangyari? Dahil doon ay pumayag siya na bigyan ng gamot itong si tatay. At dahil nga sa video, nag-viral ito at maraming mga tao, especially ang mga kaibigan ni Kuya Jim sa abroad, ay nagpadala ng tulong para ibigay kay tatay. Dagdag pa nito, mula sa 1PH, viral ang matandang lalaki sa Imus Cavite na nag-iwan muna ng lisensya sa butika para makakuha ng antibiotic at painkiller ng kanyang misis habang wala pa siyang sahod. Tinulungan natin siyang ma-access ang PhilHealth Yakap o Yaman ng Kalusugan program para sa libreng gamot at bumuhos din ng tulong mula sa mga netizens. So, ang PhilHealth po pala, kung member ka, ay makakakuha ka ng 20,000 kada taon ang halaga ng libreng gamot. Ito ay ang Yakap, Yaman ng Kalusugan program. So, lahat po ng member ng PhilHealth ay makakakuha niyan. Kaya naman sinamahan ng 1PH si Tatay Moses para ma-avail niya ang nasabi nga pong programang ito dahil siya po ay PhilHealth member. Well, ilang mga netizen naman mula sa 1PH post na ito para lang po sa kaalaman ng lahat ay basahin natin yung mga naka-experience na nito. Sabi ng isang netizen, not all medicines are available at Yakap Clinic so the patient still need to purchase the meds. Ang ilan ay sinabing tama po yun, mga over-the-counter lang na gamot ang libre, dapat lahat na. So, ang ilan naman ay sinabing pahirapan daw at suplada pa ang mga staff. And papahirapan ka on the requirements, pa-VIP na doktor, etc. So, yan po ang kanilang mga nirereklamo. Kaya siguro yung iba, imbis na mag-avail, hindi na lang po ginagawa. Well, ang ilan ay sinabing tapos mga basic lang talaga ang mga gamot nila, bibili ka pa rin ng gamot. 20,000 per year, billions per year. Nako, grabe naman. Totoo po yan kasi ako mismo nilakad ko ang gamot ng papa ko at napag-alaman ko na hindi pala siya covered ng Yakap. Mga mababang uri lang po ng gamot ang sakop ng Yakap, just for info, mga kababayan. Well, ano masisay niyo about dito sa mga naka-experience ng Yakap? Iligay na po ang inyong opinion sa ating comment section. But anyway, saludo po kay Kuya na may-ari ng butika sa kabutihan ng kanyang loob. Kung sakaling tindero man nga siya doon, ay ba, mas matindi dahil syempre, siya ang magpapalit nun. Images are all credit to the rightful owners. Thank you for watching Showbiz Now.